Delikado. Ikaw. Hayaan mo na. Kakalabanin ko sila. Ipaglaban para saan? Para hayaang mamatay ang buong pamilya? Kino-frame nila ang tatay ko. Alin ang totoo? Alam ko. Ngunit ang Imperial Decree ay inilabas na. Inaamin mo na lang. Kapag nabubuhay ka palang maaari mong ibalik ang mga talahanayan. Kapag patay ka na, wala nang matitira. 1-1. Bakit hindi mo ibuhos ang isang patak ng luha? Maaari mo bang bawiin ang iyong ama? Hindi. Pagkatapos ay huwag sayangin ang pumasok ka sa loob at mag-impact. Pack up ano? Mga bagay na buhay. Wala kang ginto, pilak o alahas. Bakit mo kailangan ang mga bagay na ito? Hindi ka makakabili ng pagkain sa kabundukan. Ang mga ito ay maaaring magligtas. Kaya mo bang iligtas ang mga tao? Paano mo nalaman? 6 na taon na kitang tinuruan. Natatakot akong maalala mo ang isang bagay. Walang lugar sa mundo kung saan hindi mabubuhay ang mga tao. Tanging mga taong hindi mabubuhay. Bigyan mo ako ng ilan sa iyong mga libro. At ilagay ang aklat na isinulat ng aking ama sa pag-aaral, ang Western Regions at ang Imperial Decree. At ang Kiming Pharmacy. Tinatakasan mo pa ba ang sinasabi mo? Natatakot akong mapatay ka. Natatakot akong mapatay ka. Tinatakasan mo pa ba ang sinasabi mo? Kuya. Ang dalawang aklat na iyon ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa ginto at bato. Ang Western Regions at ang Imperial Decree ay para sa aking ama. Ang nakasulat sa loob ay isang bagay na hindi alam ng iba. Makalipas ang 3 araw. 37 miyembro ng pamilyang Su ang inilabas sa Western Gate ng kabisera. Wanya 2. Halika at tulungan mo ako. Ang nakasulat sa loob ay isang bagay na hindi alam ng iba. Yaogu. Narinig ko ang sinabi mo sa mansyon. Narinig ko ang sinabi mo sa mansyon. Ano? Ang nakasulat sa loob ay isang bagay na hindi alam ng iba. Ang nakasulat sa loob ay isang bagay na hindi alam ng iba. Kaswal kong sinabi. Ang nakasulat sa loob ay isang bagay na hindi alam ng iba. Nakita ko na. Ilang taon na kayo ni Oldway? 6 na taon. No wonder. 37 miyembro ng pamilyang Su ay matanda, maliit ang iyong ama ay may sakit. Alam ko. Plano mong dalhin ito mag-isa? Kailangan kong buhatin kahit hindi ko kaya. Okay. Matutulungan kita sa pagbuo ng lumang buto. Hindi kayang bayaran ng isang tao sa clan. Si Yaogu na ang bahala sa akin. Naisip mo pa ba ito? Ang pamilyang Su ay bumagsak at ang malalakas na tao ay itinulak palabas. Maaring hindi one-sided ang clan. 18 ka pa lang. Wala itong kinalaman sa edad. Walang kinalaman kung mabubuhay ako o hindi. Pagkatapos ng 8 araw, makitid ang daan patungo sa bundok. Umihip ang malamig na hangin. Ama! Sir! Ang aking ama ay may malubhang karamdaman. Mangyaring magdahan-dahan. Masikip ang daan. Kung mamatay ka, ililibing ka sa lupa. Huwag masyadong bastos. Sinabi ni Uncle Wei na ang pinakakinatatakutan para sa bilanggo ay hindi ang problema ng bilanggo. Ito ay ang pagkamatay ng bilanggo sa kalsada. Sir! Ano ang mali? Sinasabi ng file na ang bilanggo ay buhay. May mga bitag sa daan. Ang hirap ipaliwanag pagbabalik ka. Little girl, pinagbabantaan mo ako. Hindi ako maglakas loob. Iniisip ko lang yung future mo. Magkampo ako ng 1 oras ng maaga ngayon. Aalis ako bukas ng umaga. Wala akong pakialam sa patay o buhay. Salamat po, sir. Babalik ako sa kampo bukas ng umaga. Babalik ako sa kampo bukas ng umaga. Babalik ako sa kampo bukas ng umaga. Bakit mo pinili ang lugar na ito? May wine stop sa Timog. Maaari itong isave ang temperatura sa gabi. Alam mo rin ito. Ang unang gamot para magkampo ang isang bilanggo ay ang paghahanap ng masisilungan. Akala ko noon, buong araw mong ginugulo si Uncle Wei. Paano naman ngayon? Ngayon sa tingin ko ikaw ang pinakakapakipakinabang na tao sa pamilya. Saan ka pupunta ng sobrang late? Naghahanap ng pagkain. Gaano karaming pagkain ang natitira mo? Mayroon pa rin kalahating buwang paglalakbay sa hinaharap. Ano ang dapat kong gawin? Umakyat sa bundok. 1-1, bakit mo hawak ang dumi ng kuneho? Mainit pa rin.
Ibig sabihin, pasado lang ang kuneho. May butas ng kuneho. Hindi lang iyon, tingnan mo ang mga damo sa kalsadang ito. Ang sirang bahagi ay puti. Nasira lang ngayong gabi. Babalik ito sa kuweba sa gabi. Hindi ito butas ng kuneho. Ang mga hanay ng lubid na ito ay kayang hawakan ang kuneho. Ang mga gawin ng kuneho ay nakatago bago madaling araw at pagkatapos ng dilim. Yuyuko lamang ito kapag nakatagpo ng mga hadlang. Iyuko nito ang leeg kapag ginawa nito. Pupunta ako upang kunin ang kuneho pagkatapos ng isang oras. Bakit mo iniingatan ang balat? May 30 piraso ng Highland Winter ang haba, na maaaring tahiin. Kinakalkula mo pa ito. Sinabi ni Uncle Wayne na kapag lumabas ka, kailangan mong mag-isip ng 3 gamit sa bawat bagay sa iyong kamay. 12 araw na ang nakalipas. Pataas ng papataas ang altitude. Lumalabo na ang hangin. Ang pag-ubo ng aking ama ay patuloy mula araw hanggang gabi. Walang palatandaan ng pagpapabuti. 1-1, hindi kayang panghawakan ng tatay mo. Ina, kunin mo ang pulbos ng gamot at hugasan mo. Gumagana ba ang pulbos ng gamot na ito? Ang hangin sa kabundukan ay maikli at maikli. Gamitin ang pulang insenso at pulbos ng asin upang hugasan ang tubig upang maibsan ang sakit. Inihanda mo pa ang gamot na ito. Bago umalis sa kabisera, inisip ko ang lahat ng naiisip ko. Gaano kalayo ito? Aabutin ng 3 araw upang makita ang lupa. Paano mo ito hinuhusgahan? Nagbago ang direksyon ng hangin. Ang hanging hilagang kanluran ay umiihip na may tiyak na antas ng halumigmig. May nasusunog na amoy sa hangin. Ibig sabihin may mga tao sa harap namin. Ano bang problema ng ulo mo? Wala akong makita. Wala akong makita. Wala akong makita. Wala akong makita. Ilang bagay ang inilagay mo sa iyong ulo? Hindi sapat. Umuulan ng nyebe pagdating namin doon. Sa ikalawang araw, tumawid ang pangkat sa huling bundok. Dito tayo titira sa hinaharap. Paano magtanim ng lupa sa disyerto? Yaogu, tumingin ka doon. Ano ang silbi ng lupaing iyon? Umiihip ang hangin, patag ang slope. Tingnan ang batis sa ibaba ng dalisdis. Natutunaw ang snow mountain at tuloy-tuloy ang tubig. Mayroong tubig at oxygen, kaya maaari kang magtanim ng mga bagay. Ang itim na lupa ay nahahati sa 2 layer. Ang ilalim ay ang lupa ng bahay at ang taba ay langis. Ang araw ng tag-araw ay sumisikat sa loob ng 14 na oras. Mas mabilis lumaki ang mga pananim kaysa sa gobyerno. May plano ka sa puso mo. Hindi ako maglakas loob na magsabi ng isang plano, ngunit ang kalsada ay hindi isang patay na dulo. Nandito ang pamilya Su. Ako ang manager dito. Ang apelyido ko ay Hiju. Manager siya, ang aking ama ay si Suting Yuan. Siya ang deputy ng Yuan Bin Department. Nandito siya para ihatid ang order. Isa kang dakilang opisyal sa Beijing. Ikaw ay hindi mas mahusay kaysa sa isang paa dito. Pang-anim, dalhin sila sa tirahan. Ito ay tinatawag ding tirahan. Kapatid, ika-6, ayon sa batas, ang bawat sambahayan ay dapat bigyan ng 50 G ng magaspang na butil. Nasaan ang 2 kama ng kubrekama at ang mga bagay? Alam mo ang mga patakaran. Ang mga ito ay inilipat sa manager he. Hindi ako makapag-desisyon. Please tell manager he na kukunin namin lahat ng materials na dapat ipadala. Sobra ka na. Kuya, huwag kang mag-alala. Walang nagmamadali? Ang bubong ay gumuho. Dito ka matulog. Saan matutulog ngayong gabi? Ano sabi mo? Hindi sira ang bubong. Nakatayo pa rin ang dingding na may 3 panig. Ang bubong ay maaaring ayusin upang maging hangin. Ang kinatatakutan ko ay walang pagkain, walang apoy, walang panlaban. Aayusin ko ang mga ito. Kuya, samahan mo ako sa bundok. Ngayon, dumidilim na. May 1 oras pa ang skylight. Sapat na. Kapatid, piliin lamang ang bilang ng mga patay. Ang panggatong ay hindi maaaring putulin o putulin. Ang magaspang na butil ay ang butil, ang pino ay ang panggatong. Meron ako. Kuya, ibalik mo ang tuyong damo. Ang wind wall ay para sa hangin. Ang lahat ng ito ay matatagpuan sa mga bundok. Inay, magpakulo ng tubig. Magpainit muna ng bahay.
Wanwan, anong ginagawa mo? Masyadong malawak ang pader. Pumasok ang malamig na hangin. Ang mga tao ay maaaring mamatay sa pag-ielo ay sirang damo. Ang puwang ay tinatakan. Pagkatapos ng kalahating tuyo, ang pangalawang layer ay inilapat. Kuya, tulungan mo akong ilipat ang bato. Gusto kong lumaban. Lumaban? Magagawa mo ito. Tinuruan ako ni Uncle Wei. Ang unang bagay na mabubuhay sa hilaga ay ang lumaban. Kung walang pagtutol, hindi ka makakaligtas sa loob ng 3 araw. Ang apoy ay unti-unting nasusunog. Malakas ang apoy. Ang apoy ay pumutok. Ito ay mainit-init. Ang init talaga. 20 years na akong opisyal. Ang aking kaalaman ay hindi kasing husay ng sa iyo. Ama, ang iyong kaalaman ay ginagamit sa korte. Nagagamit ang aking kaalaman sa buhay. Iba kasi eh. 1. Sinabi mo na ang araw ay sumisikat sa alas negatibo 14 na ng tag-araw. Sinabi mo na ang lupa sa ilalim ng itim na lupa ay ang lupa sa ilalim ng araw. Nakalkula mo na ba kung paano mamuhay dito? May direksyon ako. Sabihin mo sa akin. Ang pinakamahalagang 3 bagay ngayon. Aling 3? Una, mabuhay ngayong taglamig. Pangalawa, buksan ang kuweba ng bulaklak ng tagsibol at buksan kaagad ang kaparangan. Pangatlo, gumawa ng magandang relasyon sa mga taong malapit. Maging ang mga taga-nayon o ang mga sundalo. Ang pangatlo ay ang pinakamahirap. Alam ko, ngunit ito rin ang pinakamahalaga. Error 500, server error. 1,500, that's an error. Walang nagyelo sa unang gabi. Please try again later, that's all we know. Tama na. Bukas, pag-uusapan natin ito bukas. Ang Snow Mountain ay hindi madaling matunaw. Hindi tumitigil ang taglamig. May pinagmumulan ng tubig, may paraan para mabuhay. Kinakalkula mo na naman ba ang lupa? Hindi lang ang lupa, pati na rin ang mabagal na dalisdis sa likod ng bahay. Lumalayo ang bato at ang ilalim ay itim na lupa. 3 pulgada pababa ng butas ang lupa ng bahay. Mantika ng taba. Ano ang itatanim? Berde at patatas. Pakuluan muna ang taglamig. Maagang bumangon ang babaeng Sue. Steward siya, ang mga supply na napag-usapan natin kahapon ay dapat ipadala ngayon. Kinakabahan ang mga gamit, kailangan naming maghintay. Ayon sa batas, bawat sambahayan ay may 50 libra ng butil at 2 kama ng ang mga patakaran ay patay, ang mga tao ay buhay. Miss Sue, huwag kang maglagay ng istante, umuwi ka at sundin ang tradisyon. Steward He, ang Ansi District ay kabilang sa mansyon ng General. Ang mga supply ay inilabas at ang ulat ay inihahanda bawat quarter. Sabi mo kinakabahan, pupunta ako bukas sa mansyon ng General para magtanong. Hindi pa ba sapat ang korte o may humahawak nito? Ikaw ay isang liw, maglakas loob na pumunta sa mansyon ng General upang magulat. Hindi ako nagre-report. Curious lang ako. Tanong ng mga tao sa mansyon ng General, sasabihin ko ang totoo. Ang pamilyang Sue ay dapat magkaroon ng 50 libra ng butil at 2 kama ng kubrekama. Wala akong nakita kahit isang tela. Little girl, alam mo ba? Alam ko, ikaw ang katiwala, ikaw ang magdedesisyon dito. Ngunit ang mansyon ng General ay hindi mo negosyo, ito ay nakasalalay sa kung ano ang iniisip nila. Okay, matigas ang bibig, gusto kong makita kung gaano kakahirap. Hindi niya sinabing magpapadala siya ng butil, hindi niya sinabing hindi siya magpapadala. Nag-alinlangan siya, tama na. Kakasabi mo lang, hindi ka natatakot na ibaling niya ang mukha niya. Hindi ka ba natatakot na ibaling niya ang mukha niya? Takot, pero ipaisip sa kanya na napakadali naming ibuli, mas magulo. Akala ko noon lagi mong ginugulo si Old Way. Ngayon sa tingin ko ay pinakamahusay na iligtas ka. Pumunta ka sa bundok. Mabagal ang agos ng tubig, pinakamarami ang isda. Halika sa hapon. Kuya, kunin mo na ang baka. Ito ay para sa apoy. Tatlong gin ng pine nuts, 6 na fish stick, 1 ligaw na manok, 1 pakete ng karne ng baka, sapat na para makakain ang buong pamilya sa loob ng 5 araw. Wen, pwede tayong kumain ng karne araw-araw. Hindi ako maglakas loob na sabihin araw-araw, ngunit bawat 3 o 5 araw ay walang problema. Ang bundok na ito ang aming kamalig.
Ate Sue, saan mo nakuha ang manok? Galing sa bundok, ano pangalan mo? Ang Laos yan. Kuya Yang, sapat na ba ang pagkain ng pamilya mo? Ang ilog ay naglabas ng 20 gin ng damong bigas, sapat na para sa buong pamilya ang makakain. Tuturuan kita kung paano pumunta sa bundok at maghanap ng Tuturuan makakain. kita kung paano pumunta sa bundok at maghanap ng makakain. Pakiramdam ko ay tao pa rin ako sa lugar na ito. Kapatid, magiging maayos ang lahat. Ikaw na batang babae, naniniwala akong may magagawa ka. Maniwala ka man o hindi, inumin mo muna itong mangkok ng sopas. May isang tao sa pamilya na natatakot sa pag-inom at pagkain. Sinabi ng iyong tiyuhin na si Sutingli na ikaw ay isang batang babae na hindi marunong gumawa ng mga bagay. Dapat magdusa ang buong pamilya. Sanay na ang tiyuhin ko na makakita ng hangin sa kabisera. Ano ang gagawin mo? Huwag mo siyang pansinin, hayaan siyang pumunta upang humingi ng alak. Ang mga bagay na hiniling niya ay ibabalik din sa lalong madaling panahon. Okay lang naman na magmakaawa, pero ang mga bagay na hinihiling mo ay ibabalik din sa huli. Wala tayong makukuha sa pagkain gamit ang sarili nating kakayahan. Okay, pananatilihin kong kontrolado ang negosyo ng pamilya para sa iyo. Natatakot ako. Tapos sasabihin mo. Walang malulutas ang pag-iyak. Sa pamamagitan lamang ng pamumuhay maaari mong ibalik ang mga talahanayan. Tama ka. Sa pamamagitan lamang ng buhay magagawa mo ito. Sir, talagang naglakas loob ang babaeng iyon na pumunta sa mansyon ng general. Go, she is ill person, hindi man lang makapasok sa gate ng camp. Tapos ikaw lang. Hinayaan ko siya ng 3 minuto, natatakot akong magugulo Kung siya. Kung masyado kang malaki, walang makakahawak nito. Ngunit mahaba pa rin ang mga araw. Ang anak na babae ng lalaking ikakasal ay kawili-wili. Kuya, subukan mo. Ang lupang ito ay mas matigas kaysa sa bato. Paano ito gagawin? Inihaw ito sa apoy. Isang tumpok ng tuyong damo na dumi ng baka sa lupa. Magsindi ng apoy at dahan-dahan 2 oras upang gumuhit ng isang dalisay. Gumuhit ng isang layer at ayon ang isang layer. 3 beses na gumawa ng bahay. Saan mo nakita? Ang pangalan ng gamot ay mas mataas, mas mahirap, mas nasusunog na oras. Gaano karaming dumi ng baka ang kailangan mong sunugin? Kaya hinahayaan kitang putulin ito araw-araw. Miss Sue, nasusunog. Magtanim ng lupa. Ang lugar na ito ay maaaring magtanim ng lupa. Nabuhay ako ng 40 taon. Kuya Yang, halika at tingnan mo. Nakikita mo. Anong uri ng lupa ito? Fuzi lupa. Ang mga ugat ng damo ay pinutol sa daan-daang taon. Ang pataba ay mas mataas kaysa sa tubig. Miss Sue, maaari ba talagang magtanim ng mga bagay ang lupaing ito? Naniniwala ka ba? Naniniwala ako, tawagan mo ako kapag nakatanim na. Nay! Dumating ka lang ng 3 araw at kumuha ka ng isang tao. Hindi pa bumagsak ang binhi. Pumunta sa mga kalapit na magsasaka. Saan nagmula ang mga magsasaka? Ang mga magsasaka ay nakikipag-ugnayan sa pangkat ng negosyo sa timog. Kulang sila ng asin at isda. Bihira ang ating atay ng isda. Iwanan ang mga tao. Para magnegosyo. Ikaw ay isang maliit na babae, makipagnegosyo sa akin. Hindi ako maglakas loob na tikman. Ang atay ng isda ay mabuti, ano ang dapat baguhin? Mayroong isang libro ng binhi. Hindi kami nagtatanim. Ngunit nakipagpalitan ka ng pagkain sa pangkat ng negosyo sa timog. Paano mo nalaman? Mabuang batas ng gobyerno. Ang kutsilyo at kutsilyo ay pareho. Ganon din daw sa South. Wala pang 1 taon o 2 mula nang makipag-ugnayan ako sa business team. Isa kang babaeng matalas ang mata. Kuya Saxi, ito ay para tikman mo. Ang binhi ay hindi kagyat. Sa susunod na darating ang business team, tulungan mo akong isuot ito. Ipagpapalit ko sa iyo ang atay at biktima ng isda sa mahabang panahon. Tutulungan kitang hanapin ang binhi. Pero may kondisyon. Mula ngayon, bawal na ang iyong mga tao na pumasok sa aming sakahan para maghiwa ng baka. Pero may hiling ako. Yaong madamong bukid, hayaan mo akong maglagay ng 2 tupa. Gusto mo pa bang mag-alaga ng tupa? Dapat may katawan ka. Nay! Huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit.
Huwag kailanman tumawid sa linya. Bakit mo napansin ang tela at kutsilyo? Kapatid, kapag nakikitungo ka sa mga tao, makikita mo muna ang kabilang partido. Tinuruan ka ni Uncle Wei. Tinuruan ako ni Papa. Talo siya sa court. Hindi nawala ang kanyang kakayahang gumawa ng mga tao. Kung alam ni tatay na nakikipagnegosyo ka sa mga magsasaka ngayon, hindi ko alam kung anong ekspresyon. Anong ekspresyon? Ikinalulungkot kong hindi kita hinayaang magbasa ng ilang taon pa. Kahit gaano ka pa magbasa, kumain ka muna. Sapat na para mabuhay ang buong pamilya. Hindi sapat. Kailangan kong mabuhay na maayos ang buong pamilya. Nakatitig siya sa amin. Tama lang na hayaan siyang magsabi kay Hiji. Ang pamilyang Su ay mabubuhay nang wala ang kanyang pera. Hindi niya kaya. Kaya niyang itanim ang lupa. Hayaan siyang magtanim. Gusto kong makita kung ano ang maaaring tumubo sa lupa. Pero, masyadong magaling ang babaeng ito. Ang ibig mong sabihin ay, kailangan ko siyang bigyan ng kulay. Ang pamilyang Su. Ang binhi ay may lugar na tumubo. Ang susunod na hakbang ay tubig. Ang lupain sa dalisdis ay 200 hakbang mula sa kanluran. Kuya, hindi mo kayang palagin ang lupa sa tubig lang. Ano ang dapat kong gawin? Maghukay ng balon. Ang kanluran ay 3 talampakan ang taas kaysa sa dalisdis. Ang tubig ay natural na dumadaloy. 200 hakbang ang layo ng balon. Tayong dalawa, bilang karagdagan kayang lausan. Walang bibig sa pagkain ang pamilya Puno siya niya. ng kanin. Tinuruan ko siyang mangisda, magaling siyang maghukay. Alam mo kung paano magkalkula. Hindi ito isang daya, ito ay isang pag-unawa sa isa't isa. Miss Su. Ang aking pamangkin na si Yang Gang. Malakas siya. Nagsusumikap siya. Miss Su. Sabi ng tito ko gusto mong maghukay ng balon. Tutulungan kita. Maligayang pagdating, ngunit may isang bagay na dapat linawin. Ako ang magpapasya kung paano walang maghukay. makapagbabago. Bakit? Ang tubig ay umaagos pababa. Ang slope ay kalahating pulgada. Ang tubig ay hindi makuha. Kinakalkula ko ang lalim at ang gulo kagabi. Papakinggan kita. Kuya. Maghukay sa kahabaan ng lubid. Isang paa ang lalim, isang paa ang lapad. Hindi maaaring higit pa o mas kaunti. Ang bahaging ito ay kalahating pulgada. Kuya Yang, maghukay ng 2 pang hakbang. Ano ang pinagkaiba? Ang kalahating pulgada ng pagkakaiba ay 200 hakbang. Ang tubig ay hindi makuha. Pagkatapos ang balon ay mawawala ng laman. Napaka-considerate mo. Ang seksyong ito ay mas mababa sa 300 Jin. Maliban na lang kung makakita ka ng 10 tao para buhatin ito. Paikot-ikot. Maglibot. Nakabaluktot ang balon. Maaari itong dumaloy ng tubig. Hindi ako natatakot na yumuko. Natatakot ako na ang slope ay nasira. Kalahating pulgada sa kaliwa. Malaki ang kurba, ngunit ang slope ay matatag. 1 pulgada ang taas sa kanan. Maikli ang daan, ngunit mayroong isang reverse slope. Baliktad na slope. Ang tubig ay umaagos pababa. Ang reverse slope ay ang pagtaas ng tubig. Nakita mo na ba ang pag-agos ng ilog? Pumunta sa kaliwa, ikaw pa. Ngunit ang tubig ay maaaring dumaloy. Pumunta sa kanan upang makatipid ng enerhiya. Ang tubig ay hindi maaaring dumaloy pagkatapos ng pagkumpuni. Walang kabuluhan ang lahat. Kuya, kung hindi ka makakatipid ng enerhiya, kailangan mong gawin ito. Nandito na ang tubig. Nandito na ang karayom. Miss Su. 4 years na akong nabubuhay. May nakita akong batang babae na naghukay ng tubig. Kuya Yang, nandito na ang tubig. Ang lupa ay buhay. Ang lupa ay buhay. May daanan. Nandito na ang karayom. Maaari tayong magtanim ng mga pananim. Maaari tayong magtanim. Gusto mong magtanim? Tuturuan kita. Ang isang babae ay isang sinungaling. Siya ay isang... Bakit hindi ako humingi ng tawad at ibalik ang mga pananim? Sige na, Uncle. Hindi kita titigilan. Ngunit pagkatapos humingi ng tawad, may pinapagawa siya sa'yo. Dapat may gawin ka. Sa panahong iyon, hindi lamang niya hahawakan ang mga pananim. Ngunit ang buong pamilya ng Su. Tama si Miss Su.
Kahanga-hanga. Hindi basta-basta ibibigay ng tito mo ng libre. Alam ko, makakalapit sila ni Hejuo. Ngunit kapag ang karamihan sa atin ay kasama ko, hindi siya maaaring gumawa ng isang daliri laban sa anumang bagay. Naabot na ang tubig at nasunog ang sahig. Maasahan ka ng lahat. Wawan. Sabi mo kapag nalaman ni Heju na naghukay tayo ng balon, ano ang gagawin niya? Talagang gagawin niya. Hindi ngayon, ngunit bukas. Pagkatapos ay maghintay. Una, itanim ang lupa. Darating ang tubig sa lupa pagdating ng mga sundalo. Miss Su. Dumating na ang merchant team. Isa 0 G ng mga buto ng granada, 20 G ng patatas. Gusto ni Masterman ng 30 G ng atay ng isda. Mahal kasi. Ngunit mayroon lamang isang merchant team sa buong lugar. Kakausapin ko siya. Babae ka at pupunta ka sa kampo ng merchant team. Kapatid, ang negosyo ay hindi tungkol sa lalaki at babae. Sino ang mas nakakaalam sa merkado? Sinabi ni Zaxi na gusto mo ng 2 uri. Isa 0 G ng mga buto ng granada, 20 G ng mga buto ng patatas. Magbukas ka ng 30 G ng atay ng isda, isa 0 G ng buto ng pin. Alam ng babae ang palengke. Medyo. Tulad ng alam ko na ang iyong pinsala sa atay ay hindi bababa sa 30%. Hindi ka simple. Okay, 15 G ng fish liver, 5 G ng pine seeds. Deal. Pero ang pine needle marinating method na sinabi mo. Maaari itong tumagal ng 3 buwan pagkatapos ibabad ang tubig. Ang pinsalang naipon mo sa loob ng 1 taon ay 10 beses na mas malaki kaysa sa atay ng isda. Deal. Babae, darating ang susunod na merchant team sa Taglagas. Kung mayroon kang anumang mga kalakal, maaari mong ibenta ang mga ito sa timog. Tandaan, salamat Master Ma. Salamat Master Ma. Kuya, hindi mo kayang itanim ang buong patatas. Kailangan mong ikat ito sa mga piraso. Ang bawat piraso ay may 2 o 3 buds. Ang isang buto ay maaaring hatiin sa 3 o 4 na Miss Su, gusto ko rin matuto. Pumasok ka. Makakagawa ba talaga ang patatas na ito ng 1,000 G ng kahoy? Pwede. Ang pataba ay sapat na upang samahan ang lupa. Kakaiba kung hindi mapuputol ang kabundukan. Paano ang berde? Mas madali. Ito ang pinakamaanghang. Ang pagtatanim ng lupa ay mas nakakapagod kaysa sa pagsasanay ng martial arts. Ang pagsasanay ng martial arts ay para lamang suportahan ang iyong sarili. Ang pagtatanim ng lupa ay para masuportahan ang buong pamilya. Miss Su, hanggang kailan mabubuo ang mga punla? Mga 10 araw para sa patatas. 7 araw para sa berde. Kung ang mga punla ay ginawa, mailigtas ang buhay ng pamilya. Ang mga punla ay simula pa lamang. 3 buwan bago ang ani. Ang presyo ng sakahan ay pareho sa bata. Kung wala kang pakialam, hindi ito lalago. Miss Su, huwag kang mag-alala. Nagtatanim ako ng lupa araw-araw. Wan-wan, nakatanim ang mga punla. Gumagaan ang pakiramdam ko. Ama, masyado pang maaga. Ano? Hindi dumating si Hiju para guluhin kami. Hindi ito normal. Ano sa tingin mo ang hinihintay niya? Naghihintay na magtanim tayo ng palay. Upang nakawin ang lupain at dambong ang lupain. Kapag mayroon kang isang bagay, darating ka para kunin ito. Ito ay tinatawag na ani. Hindi ba pag-aaksaya ng oras iyon? Hindi ito mag-aaksaya ng oras. Ngunit kailangan mong mag-isip ng isang plano ng maaga hanggat ang lupa ay ginawa. Mayroon kang bargaining chip sa iyong kamay. Sa pamamagitan lamang ng bargaining chip maaari kang magkaroon ng bargain. Mas magaling ka sa akin. Hindi kailangan dito ang kakayahan ng korte. Tanging ang kakayahang pakainin ang lahat ang magagamit. Nakalabas na. Nakalabas na. Naubos na ang butil. Paano ang output? Higit sa 70%. Miss Su, may plano ako. Nay, bigyan mo ako araw-araw. Sasamahan kita ng 5 araw. Naiintindihan ko.
Ang plano ay matatag. Oras na para gawin ang susunod na bagay. Ito na naman. Ano ang gusto mo sa pagkakataong ito? 2 tupa. Ang mga tupa ay mahalaga. 30 gin ng atay ng isda, 1 gin ng pine seeds. Isa lang ang pwedeng palitan. Hindi maaaring itaas ang isa. Ang isang atay ng isda ay madaling magkasakit. Sa huli, pati atay ng isda ay kasama. Nakalkula mo ito. 2 atay ng isda ang ipinare sa isa't isa. Ang pagkakataon ng tagumpay ay 70%. Makalipas ang 1 taon, makalipas ang 2 taon, 4 na atay ng isda ang naibenta. Binilhan mo ako ng 2 atay ng isda. Kumikita ka ng fish liver pine seeds. Maaari kitang bigyan ng 2 atay ng isda. Nay, 2 atay ng isda ay sapat na. Gusto ko ng 5 gin ng atay ng isda. Deal. Paano mo malalaman ang tungkol sa pag-aalaga? Tinutulungan mo pa siyang kalkulahin ng malinaw ang bill. Sinabi ni Uncle Wei na ang pagpapalaki ng 3 atay ng isda ay isang magandang paraan para kumain, uminom at matanggal ang atay. Tungkol sa pagkalkula, hayaan siyang makaramdam na ang negosyo ay mahaba. Ang aming pamilya ay nagpalaki ng mga katulong. Ngayon nag-aalaga kami ng mga tupa. Ina, ang mga katulong ay hindi nagpapagatas o nagpapatubo ng buhok. Huwag buksan ang iyong bibig. Ang ina na tupa ay may mataas na rate ng kapanganakan. 2 taon, 4 na tupa ang ipinanganak. Ang buhok ng tupa ay gawa sa lana. Ang gatas ng tupa ay gawa sa tsaa upang mapangalagaan ito ang katawan. Ito ay higit na kapakipakinabang kaysa sa alilang lingkod. Masyadong malayo ang iniisip mo. Hindi yun. Ang mga taong nabubuhay sa araw-araw ay hindi iniisip kailangan nating mabuhay habang buhay. Sa paglipas ng panahon, lumalakas at lumalakas ang mga punla sa bukid. May marka ang tupa. Wanwan, hinampas mo ako ng bakal. Hindi ito bakal. Hindi naman mabigat. Gusto kong subukan ito kapag nainip ako. Bakit ka napapanik? Umiinom pa ako. Nakita niya kaming nagtatanim ng mga tupa sa bukid. Hindi siya umimik. May mali. Hinihintay niyang maging mature ang mga magsasaka. Naghihintay siya na manakawan ang mga magnanakaw. Kapag mayroon kang isang bagay, kailangan mong ipaglaban ito. Ano ang dapat kong gawin? Bago siya magsimula, kailangan nating magkaroon ng tagapagtaguyod. Nasaan ang backer? Ang 300 sundalo ng Imperial Army ay nasa ilalim ng kontrol ng General's Office. Sila lang ang makakalaban ni Heju. Kilala mo ang mga tao sa General's Office. Wala akong masyadong impormasyon mula kay Saji. Pero sapat na. Ang pinuno ng Imperial Army sa Mangkang ay tinatawag na Wang Xiao. Ipinanganak siya sa isang pamilya ng 5 general sa Beijing sa edad na 25 at Sinaktan niya ang mga tao sa itaas at ipinadala dito. Magkatugma ang 5 general at ang mga opisyal na sibil na na-demote. Kung kalmado pa rin ang taong ito, may posibilidad na makipagtulungan. Ang 300 sundalo ng Imperial Army ay pinababa lahat ng southern border. Madalas nilang pinutol ang supply. Kung malulutas natin ang kanyang pagkain, magkakaroon siya ng dahilan para protektahan tayo. Ano ang balak mong lutasin? Ang mga patatas ay inayos ng maaga. Miss Su, bumabagsak ang tubig. Ang tubig ay bumabagsak. Maayos naman noong araw, ngunit biglang bumagsak sa kalagitnaan ng gabi. Hawakan ito ng mahigpit. Ang bakal na seda na ibinigay ng gobyerno. Maayos naman noong araw, ngunit biglang bumagsak sa kalagitnaan ng gabi. Hawakan ito ng mahigpit. Hawakan ito ng mahigpit. Ang bakal na seda na ibinigay ng gobyerno. May mga nagiinuman lang sa settlement area. Hahanapin ko siya. Huwag kang gumalaw. Sa kalagitnaan ng gabi na siya natakot. Naghihintay para sa iyo na gawin ito upang parusahan ang krimen. Tapos tiisin mo na lang ng ganito. Hindi beer, ito ay ang lumang lupa. Kailangan mong ibabad ng matagal sayang ang oras. Kuya, sira ang tuktok ng block. Yang Gang, ilipat mo ang bato. Kuya Yang, baliw. Nakababad ito ng 12 segundo. Hilahin ito. Mas mababa sa isang pagkawala. Makalipas ang kalahating oras. Nawasak lahat. Hindi pwedeng basta na lang ganito. Hindi ito mabibilang. Pero ngayon sa harap nino. Ang pag-inom ang pinakamalaking opisyal dito. Kapantay niya ang sinasabi niya sa sarili niya. Ano ang dapat kong gawin? Hintayin mong lalabas ang taong makakapigil sa kanya. Sabi ng pangatlong tiyuhin mo. Hayaan akong pumunta sa kabayaran. Hindi malulutas ng kabayaran ng ina ang problema. Ngayon ay naghukay siya ng butas. Bukas ay maglalakas loob siyang bunutin ang baluti. Paatras ka, 3 hakbang siya. Walang ilalim na linya. Anong meron ka?
Mayroon, ngunit nangangailangan ng oras. Naniniwala sa akin si nanay. Maniwala ka. Yanggang, tulungan mo akong magtanong ng isang bagay. Ang hukbo ay maghahatid ng pagkain tuwing ikalima ng bawat buwan. Kukunin ba ito ni Wang Xiao ng personal makalipas ang 5 araw? Hindi naman, ngunit dumaan ang delivery team sa kanlurang crossroad and... Okay, andyan na ako in 5 days. Paano ito sasabihin? Hindi malalaking salita. Maghatid ng mga bagay. Ihatid ano? Isang kaldero ng mainit na kanin. 300 tao ang nagugutom at naglalakad ng 12 ng milya ng kalsada sa bundok. Sa oras na ito, isang subo ng mainit na kanin ay isang benefactor. Miss Su, ang ulo mo. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Pag-uusapan ko ang bagay sa loob ng 5 araw. Ngayon, tanggalin muna natin si Kuxiu. 1-1, ang taong sinabi mo ay si Wang Xiao. Paano kung willing siyang tumulong? Pagkatapos ay mayroon tayong kapital para makipaglaban kay Heju. Paano kung hindi siya papayag? Pagkatapos ay ipaalam kay Heju na ang ku na ninakaw niya sa akin ay ibabalik. Miss Su, eto na po. Si Wang Xiao ay mas bata kaysa sa naisip ko. Ang Liu Rensuan ng maghatid ng isang mangkok ng mainit na sabaw para sa lahat ng opisyal. Ano ang ibig sabihin ni Liu Ren na maghatid ng sopas sa lahat ng opisyal? Wala. Nilakad mo ang 12 ng milya ng kalsada sa bundok. Uminom ng isang mangkok ng mainit na sabaw upang mapainit ang iyong katawan. Walang nagsabi sa akin na pumunta Dumating ako mag-isa. Sir, 6 na oras akong naglakad at malambot ang mga paa ko. Magpahinga ka na. Sir, subukan mo. Napakasariwa ng ligaw na manok sa kabundukan. Ikaw ang Liu Ren na nagtanim ng lupa. Narinig mo na ba ito? Ang Zhujian Camp ay 10 milya ang layo mula sa Ansi District. Anong balita ang hindi maipapasa? Narinig ko na maaari kang maghukay ng balon, maghukay ng lawa at maghukay ng pader ng lawa. Alam ko lahat. Medyo magaling lang ako. Pasensya na po, sir. Hindi mo inihatid ang sopas ng Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Prangka ka. Wala akong gusto. Isa lang ang gusto kong malaman mo. Ano ito? Ang Ansi District ang namamahala sa Heju. Anong ibig mong sabihin? Ang Ansi District ang namamahala sa Heju. Maaari kang mag-alala tungkol dito. Anong ibig mong sabihin? Ang mga patatas na aking itinanim ay maaaring anihin sa loob ng 2 buwan. Ang isang munang lupa ay 1,000 jin. Ito ay sapat na upang suportahan ang buong Ansi District. May mga terms ba kayong pinag-uusapan sa akin? Hindi termino, ito ay pakikipagtulungan. Protektahan mo ang aking lupain. Pinoprotektahan ko ang iyong hukbo. Kinukuha ko ang kailangan ko. Walang may utang kaninuman. Ang iyong patatas ay talagang 1,000 jin. Kapag naani na ang lupa, maaari kang pumunta at suriin ito mismo. Okay, maghihintay ako. Alam ko ang tungkol kay Heju. Tama na. Miss Su, pumayag siyang tulungan kami. Sinabi niya ito nang walang pangalan, ngunit naalala niya. Kahit anong problema ni Heju, hindi siya upo at walang gagawin. Bakit? Dahil kulang siya sa pagkain. May pagkain ako. Ang mga benepisyo ay 100 beses na mas kapaki-pakinabang kaysa sa mahihirap. Miss Su, may nangyari. Anong nangyari? Ang 2 tupang inilagay mo sa damuhan. Kumain sila ng damo sa aming bukid. Tapos na ang aking mga tao. Kailangan nating ibaba ang mga tupa. Kuya Haxi, ito ang aking tiyuhin. Sasama ako sa'yo. Walang silbi ang pagpunta doon. Maikli ang ulo ng mga matatanda. Tapos may dadalhin ako. Ano? 20 gin ng pinatuyong isda, 1 gin ng pine nuts. Tuturuan kita ng isa pang kasanayan. Anong kasanayan? Balat na pinatuyo sa araw. Ang balat na iyong hinuhuli ay hilaw at tuyo. Ang hirap. Mayroon akong sun-dried method. Ang balat ay malambot at hindi tinatabla ng tubig. Maaari itong tumagal ng 3 taon. Samahan mo muna ako. Hindi ko magagarantiya kung magagawa ito. Hindi ko magagarantiya. Mga matatanda, hindi ako magaling magturo ng mga tupa na tumakbo sa bukid. Mangyaring tanggapin ang mga regalong ito. Mga regalo lang. Ngayon, tumatakbo ang mga tupa. Ang iyong mga tao ay tatakbo sa damuhan bukas. Huwag kang mag-alala, matanda. Wala nang susunod. Babalik ako at aayusin ang pader na bato sa intersection ng grass field at sakahan. Hindi makakarating ang mga tupa. Hindi rin makakarating ang mga tao. Saka may gusto akong ibigay sa'yo. Pakihawakan ito. Ano ang pagkakaiba ng balat na ito at kung ano ang karaniwan mong ginagamit? Malambot? Hindi ito nahulog. Paano mo ito nagawa? Ibabad ang damo sa tubig at alisin ang papel. Pagkatapos ay kuskusin ito ng paulit-ulit na may yogurt. Panghuli, maglagay ng manipis na layer ng mantikilya at takpan ito.
Ito ay matutuyo sa loob ng 3 araw. Ang pamamaraang ito ay simple. Maaari mo ring hawakan ang iyong sariling balat tulad nito. Tuturuan kita kung paano gumawa ng balat. Kaya mo yan. Dapat mas disiplinado kayong mga tao. Hindi ka namin pahihirapan. Salamat, matanda. Miss Sue, kung ipinanganak ka sa aming tribo. Ikaw sana ang mamumuno. Kuya Haxi, masyadong nakakapagod ang pagiging leader. Gusto ko lang palagin ang magandang lupa at magpalaki ng mabubuting upang mamuhay ng isang matatag na buhay. Kung kailangan mo ng tulong, tutulungan kita. Kuya Haxi, kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Sabihin mo, kapag dumating ang pangkat ng negosyo sa Taglagas, tulungan mo akong gumawa ng linya. Mayroon akong isang batch ng berdeng katad na ibebenta sa timog. Magkano? Hindi gaano ngayon. Ngunit sa susunod na tagsibol, plano kong magkaroon ng kalapit na balat ng pangangaso, na proseso at ginawa. Deal. Miss Sue, tingnan ko kung ano ang magagawa mo sa susunod na taon. Miss Sue, napakasaya mo. Ano ang problema? May malaking usapin. Nagpadala ng notice ang superior. Sa lahat ng tao sa Ansi District. Lahat sila ay ipapadala sa sementeryo. Ang paunawa ay ginawa ng manager ng Ansi District. Hindi ni General Few. Ito ay isinulat 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 ni General Few. Manager siya. Sino ang nagpadala ng order? Ginawa ko. Ako ang namamahala sa Ansi District. Ang Ansi District ay kabilang sa General Few. Kailangang aprobahan ng general ang utos. Walang karapatan ang manager na gawin iyon. Huwag mo akong gawing tanga. Hindi kita ginagawang tanga. Sabi nga ng batas. Kung gusto mong aprobahan ang order, pumunta sa opisina ng general at kumuha ng pag-aproba. Hindi mo sinasabi ang gusto mong sabihin. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Kung hindi mo makuha, hindi ako makasunod. Miss Sue. Huwag uminom at kumain. Manager niya. Hindi ako umiinom. Kung may problema ka, lumuhod ako at magsasalita. Kung wala kang problema, wala akong gagawin. Miss Sue. Ang tigas mo sa kanya. Hindi siya madaling sumuko. Hindi. Ngunit wala siyang gagawin sa maikling panahon. Pumunta siya sa opisina ng general para kunin ang pag-aproba. Ito ay tulad ng pagpapadala sa kanya kay Wang Xiao. Kung hindi mo makuha ang pag-aproba, hindi ka makakalaban sa kanya. Kaliwat kanan patay lahat. Ang utak mo. Maaaring maging guro ng militar. Miss Sue. Nagpadala si Hejul ng isang tao para sabihin sa mga tao. Ano ang sinabi niya? Anya kung sino ang nakipag-ugnayan sa pamilya ni Sue. Mababawasan daw ng kalahati ang pagkain. Kung hindi mo makontak ang pamilyang Sue, makakakuha ka ng 1 serge ng pagkain bawat buwan. Napakadumi ng bahay. Gusto niya tayong ihiwalay. Ano ang sinabi ni Kuya Yang? Sinabi ni Kuya Yang na hindi siya natatakot. Ngunit nag-alinlangan ang ibang pamilya. Pagkatapos ng lahat, lahat ay nabubuhay sa pagkain. Yang Gang. Pumunta at anyayahan si Brother Yang. Sister-in-law ng pamilya Zhu at Uncle Chen. Punta ka sa bahay ko para maghapunan mamayang gabi. Itong 3 pamilya lang. Ang 3 pamilyang ito ang pinakamalapit sa amin. Kalmahin muna natin sila. Miss Sue. Umiinom at nagsasalita. Mababawasan ka sa pagkain kung makikipag-ugnayan ka sa iyong pamilya. Hindi kami natatakot sa kanya. Ngunit ang aming pamilya ay matanda at maliit. Tio Chen, naiintindihan ko. Inaanyayahan ko kayong lahat dito ngayon na huwag ipagsapalaran. Gusto kong pag-usapan ang isang paraan. Anong paraan? Maaari tayong magsama-sama. At itali ang ating buhay. Paano? Ang lupang aking itinanim. Ibabahagi natin ito sa bawat pamilya. Ang lupang aking itinanim. Ibabahagi natin ito sa bawat pamilya. Tutulungan natin ang bawat pamilya. Magtatanim tayo ng lupa, mag-aani at magtanim ng mga puno. Hahatiin natin ang lupa. Hindi kami umaasa sa kanya. Susuportahan natin ang ating sarili. Paano kung dumating siya para tulungan tayo? Tutulungan niya tayo. Hindi tayo manggugulo. Bakit niya tayo hulihin? Ansi District ay hindi ang kanyang likod bahay. Hindi bulag ang mga taga-General's Mansion. Tama si Miss Sue. Mas mabuting umasa tayo sa ating sarili. Ako ang unang nahuli. Isa ako sa kanila. Matanda na ako. Hindi ako makakagawa ng mabibigat na trabaho. Tito Chen. Hindi mo kailangang gumawa ng mabibigat na trabaho. Maaari kang magtayo ng isang gusali. Ang bapor na ito ay mahalaga sa gauyuan. Itinayo ang gusali. Ay isang tubo. Para sa mga taga-nayon.
Hindi ako natalo. Ang galing ko pa. Nay. Susundan kita. Ano ito? Ang kontrata. Ang mga patakaran ng kooperasyon. Isulat ang mga tuntunin. Isulat ang mga tuntunin. Kung hindi, sasaktan mo ang harmony. Yanggang, basahin mo. Ang una. Hindi ka namin pipilitin. Ang pangalawa. Hatiin natin ang pera. Hatiin natin ang pera. Sigurado ako. Susunod ang pamilyang Su. Ang kontrata. Ito ay hindi isang pagbubukod. Kung may kailangan ka, tanungin mo lang ako. Ako ang magiging patas na tao. Naniniwala ako kay Miss Su. Ang kontrata ay may bisa. Hindi dumating ang tito mo ngayong gabi. Alam ko. Pumunta siya sa Jeju. Alam ko. Hindi mo siya titigilan. Determinado siyang pumunta sa Jeju. Pero hindi mahalaga. Alam niya ang lahat. Ang tunay na mahalagang card. Hindi ko sinabi kahit kanino. Anong card? Wang Xiao. Tinatago mo. Anong kontrata? Nagkagulo ang apat na pamilya. Apat na pamilya. Hayaan siyang gawin ito. Kapag natapos na ang pag-aani ng taglagas, tignan ko kung ano ang gagawin niya. Noon. Huwag mong pag-usapan ang apat na pamilya. Ang apat na pamilya. Luluhod. Miss Su. Busog na ako. Huwag masyadong masaya. Hindi ka makakain. Maliban kung ikaw ang may kontrol. Bakit ang lamig? May mali. Kuya, tawagan mo si Kuya Yang. Lahat pumunta sa field. Para saan? Upang anihin. Para saan? Upang anihin. Kapag hinog na, huli na. Ang hangin at ang bilis ng hangin. Bukas ng gabi, magkakaroon ng snow. Ang nyebe sa kabundukan ay hindi katulad ng nasa bundok. 3 o 5 araw na lang. Kung ililibing mo ang kalahating tao, ang lupa ay magyelo. Mamamatay ka ng 1 taon. Makinig kay Miss Su. Hindi maganda ang lupa. Huwag pumili ng tama. Mamamatay ka ng 1 taon. Maghihiwalay ang mga babae at matatanda. Lumuhod ang mga mabubuti. Lumuhod ang mga nasugatan. Sasama ako kay Suheng sa pagputol ng damo. Pagkatapos nito, dadalhin namin ito pabalik sa bahay. Hindi tayo makakakuha ng snow. Inay, magpahinga na tayo. Hindi. Sa karamihan, kalahating araw. 1-1, naputol ko na silang 6. Itigil ang pagbibilang. Ilagay ang mga ito sa minahan. 1,100 gin ng patatas, 200 ito ay medyo mas mababa kaysa sa inaasahan. Pero huli na. Maswerte ka na tumawag ka sa akin ng maaga. Kung maglalaro ka pa ng kalahating araw, tapos na ang lahat. Wan, gaano katagal mag-snow? Mahirap sabihin. 3 araw o 5 araw. Sapat na ba? Maaari itong tumagal ng 2 buwan. Pero may problema. Ang tupa. 2 tupa ang nasa damuhan. Sobrang snow. Hindi ko mahawakan ang tupa. Kapatid, kailangan kong kunin ang mga tupa. Ang snow sa labas. Baliw ka ba? Ang mga tupa ay namamatay sa lamig. Walang gatas ng tupa sa susunod na taon. Walang gatas, walang lana. 2 tupa ang ating binhi. Hindi pwedeng mawala sa'yo. Tapos pupunta ako. Hindi mo alam ang daan. Mawawala ang mga snowy field. Natutunan ko kung paano gumawa ng snow sa Weishu. Pupunta ako. Sasama ako sa'yo. Okay. Ngunit ang lubid ay nasa iyong baywang. Huwag mong pakakawalan ang isa't isa. Kapatid. Hindi kita nakikita.
Hilahin lang ng mahigpit ang lubid. Huwag mong bitawan. Halika na. Sumunod ka sa akin. Lumaban sa hangin. Ito ang daan pa uwi. Hindi kita nakikita. Ang direksyon. Tama ba? Alam nila ang sayang nababayaran mo ang iyong buhay. Nanay. Hindi ito kabayaran ng buhay. Sigurado akong pupunta ako. Sila ay titira sa bahay kapag sila ay nasa labas ng bayan. Pipisil ko muna. 5 araw na ang nakalipas mula nang bumagsak ang nyebe. Miss Sue. 2 araw nang walang pagkain ang pamilya Liu. Ang matanda ay namamatay. Magpadala ng 30 pudjin sa pamilya Liu. Ang natitira ay para sa natitirang bahagi ng pamilya. Nagugutom ang mga tao. Hindi tayo makakain. Napakatanga mo. Tapos na ang unang antas. Kapatid. Kapag natutunaw ang nyebe, gagawa tayo ng bago. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Bago dumating ang taglamig. 1-1. Sabi mo takot kang uminom. Naghintay siya. Tumigil ang snow. Lumabas ang lasing. Balat na hamog na nagyelo. Ito ay isang amoy. Hindi naman masama. Sino ang gumawa nito? Ang pulbos na ito ay isinuot 3 araw na ang nakakaraan. Ito ay nasa workshop. Kapatid. Suriin ang lupa sa labas ng bintana. 2 paa ang nakaprint. Ang isang paa ay nasa lupa. Hindi malaki ang kabilang paa. Pero malalim. Pangatlong tiyuhin. Pamilya ko siya. Huwag kang mag-alala. Uminom ng malinis. Gusto niyang mapag-isa. Ano ang mali? Balita. Kainin ang cake. Sigurado akong sisiguraduhin ko. Ang hilaw na jade head juice. Puti ang pintura sa bibig. Tingnan mo ang katulong. One. Ano ang mali? Nakain ka ba ng masama? Nagsuka ako buong gabi. Sabi ko sa'yo. Dapat makisama ka sa manager. Balita ko hindi maganda ang pakiramdam mo. Salamat po. Masama ang panahon sa gauyuan. Kung hindi mo papansinin, magkakasakit ka. Ako na ang bahala sa iba. Makakaasa ka. Pag-iisipan ko ito ng ilang araw. Bawal magmadali. Lumapit ka sa akin anumang oras. Nandito siya. Madaling dumating ng personal. Siya ay balisa. Ang timog na bahagi ng bundok ay sira. Marami siyang pagkain. Ang pagkalason ay isang paraan. Ito ang layunin ng pagkain. May ebidensya ka? Ang ebidensya ni Nayang Laosan at Liu Deye. Ang account na ito ay hindi mawawala. Kuya. Bukas pumunta ka sa kampo at hanapin si Wang Xiao. Ipakita sa kanya ang mga bagay na ito. Magdagdag ng isa pang pangungusap. Kinain na niya ang pagkain. Maaaring wala siyang pakialam sa lason. Ngunit dapat niyang alalahanin ang pagkain. Ano ang sinabi ni Wang Xiao? Nakita niya ang mga tala at mga account. Kamukha niya si Godi. Sinabi niyang personal siyang pupunta sa kampo kinabukasan. Hiniling niya sa iyo na ihanda ang lahat ng ebidensya. 1-1. Hinihintay mo ang araw na ito simula pa noong unang araw dahil ang unang bag ng pagkain mula sa tindahan ng alak. Alam ko na gagamitin ko ito maaga o huli.
Hindi niya alam na nakapasok na pala siya sa palasyo ng hari. Nasaan si Suwan? Ministro Wang. Sa ganitong paraan pakiusap. Nasaan ang ebidensya? Ministro Wang, mangyaring tingnan. Ito ang bilang ng pagkain na inililipat sa bawat oras. Ayon sa utos ng korte. Hinati ang hukbo at si Liu Dae. Ang panig ni Liu Dae ay talagang nagpadala ng mas mababa sa 4%. Ang mga pangunahing tala ay naitala. Paano mo i-verify ang account na ito? Nandito ako tuwing nagpapadala ako ng pagkain. Is personally claim how much to send. Magkano ang dapat ipadala? Magkano ang kulang? Paano ang hukbo? Mas alam mo kaysa sa akin. Sapat na ba ang pagkain? Isa pang bagay. 3 araw ang nakalipas. May tao sa kusina ko. Kinuha ang isang kahon ng balat. Sino ang gumawa nito? Mangyaring sumulong. Kuya Yang, pakisabi muna. 3 araw ang nakalipas ng tanghali. Lumabas ako para kumuha ng tubig. May nakita akong 2 tao na lumabas sa kusina. Ang isa ay ang pangalawang namamahala. Yung nasa paa ko. Yung isa naman nakasuot ng robe. Hindi matangkad. Parang miyembro ng pamilya. Nakaharap ang pinto ko sa likurang bintana ng pamilya Su. Nakita ko ito sa tanghali ng araw na iyon. Ang pangalawang kamay ay may hawak na cloth bag. Pagkaalis ko, nakayakap ako. 2 hanay ng mga bakas ng paa sa ilalim ng bintana. Isang set ng kanang paa. Ang pangalawang hanay ng mga bakas ng paa. Ang iba pang hanay ng mga bakas ng paa. Kasing laki ng bota ng pangatlo kong tiyuhin. Dalhan mo ako ng alak. Bakit ka dumating ng personal? Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Alak. Ang pagkain ay inihahatid sa... Hugh. Ang... Daang maganda. Ngayong araw. Ni Sudong. Ikaw. Gagawin. Parang. Ikaw. Kalooban. 3 araw na ang nakalipas sa tanghali. Ano ang ginawa mo sa selar ng pamilya Su? Hindi ako pumunta dun. Nakita kitang lumabas sa likod ng bintana. Hawak mo itong cloth bag at nang umalis ka, inilagay mo ito sa iyong mga paa sa ilalim ng selar. Ang kanang paa ay wala sa marka. Ito ay tama. Si Higuanshi ang nagsabi sa akin na pumunta doon. Binigyan niya ako ng isang pakete ng pulbos ng gamot. Iwiwisik daw sa pagkain, hindi daw siya makakain ng maraming tao. Sinabi niya na hayaan ang pamilya Su na magdusa sa sakit. Manahimik me. Ang pakete ng pulbos ng gamot ay nasa pagkain. Ang magaan ay malubhang na sugatan, ang mabigat ay patay. Siya Guanxi, ito ay tinatawag na kumakain ng mas kaunting tao. Nilaso niya ang pagkain ng mga tao. Manahimik me. Hindi katakataka na inihaw ni Keko ang pagkain. Siya pala ang kumain nito mag-isa. Manahimik me. Uminom ng alak. Kinain mo ang pagkain, iniwan ni Keko ang pagkain, at inutusan ang iyong mga nasasakupan na lason at pumatay. 3 krimen, aminin mo ba? Mangyaring iligtas ako, kamahalan. Ang superior ang nagsabi sa akin na... Sino ang superior? Hindi mo na kailangang sabihin ito, dalhin mo ito pabalik sa kampo at dahan-dahang itanong. Dapat kanina mo pa pinatay yung aso. Dakila ang iyong kamahalan. Gaano katagal ang inabot mo para iset up ang bitag na ito? Mula sa unang araw ng sistema ng tawan. Si Higuanshi ang unang kumain ng pagkain, alam kong maya-maya lang. Nasaan ang tito mo? Galing siya sa pamilyang Su, ako na mismo ang bahala. Paano mo ito pinaplano? Aalisin natin ang Jipu, ang pamilyang Su ay nagtataksil sa mga tao ng higit pa sa pagpatay. May tao sa likod ng inuman, hindi pa tapos. Alam ko. Buti na lang alam mo. Tita Yao, napilitan akong gawin ito. Napilitan kang lasunin ang pagkain ng sarili mong pamilya? Mula ngayon, iiwan ni Su Tingli ang pamilya ng pamilyang Su. Siya ang magiging saksi at hindi magbabago. Mula sa simula hanggang sa wakas, tumayo siya sa panig ng kanyang pamilya ng hindi mabilang na beses. Pumili siya ng ibang landas.
Matapos maalis ang Hiju, binago ng Ansi District ang direksyon nito. Ang apelyido ng bagong manager ay Tao, siya ay nasa ilalim ng kontrol ni Wang Xiao. Hindi siya masyadong honest. Sa unang araw na manungkulan si Tao Guanxi, tinipon niya ang lahat ng pagkain sa bodega ng Hiju. May kabuuang 470 tiles na ipinamahagi ayon sa rehistro ng Miss sambahayan. Mangyaring tumulong sa pamamahagi ng batch ng pagkain na ito. Ako. Lahat ay naniniwala sa iyo, walang sinuman ang may anumang pagtutol. Nay. Miss Su, hustisya lang ang ginagawa mo. Kapatid, sa taong ito hindi tayo basta-basta magtatanim ng patatas. Magtanim ng ano? Mga karot at repolyo. Ang mga karot ay mabilis na lumalaki sa malamig, maaari silang anihin sa loob ng 2 buwan. Ang repolyo ay inaani sa taglagas, at ito ay adobo sa mga gulay na makakain sa taglamig. Saan mo nakukuha ang mga buto? Matatapos na ang business team ni Emma next month, hiniling ko kay Haxi na dalhin ang mga bulaklak at hayaan siyang magsunog ng isang batch ng mga buto. Kailangan kong itanim ang mga buto. Kailan mo inayos ang lahat ng ito? Inayos ko ito bago mahulog ang alak. Nandito man siya o wala, ang lupa ay dapat itanim. Wan, noong una tayong dumating noong nakaraang taon, sinong mag-iisip ngayon? Noong nakaraang taon, isang pamilya lang ang nakatira. Ngayong taon, kailangan nating magtaas ng settlement area. Mas mabigat. Ang bigat kasi. Ang bigat kasi. Kaya mo yan. Hindi ko kayang mag-isa. Ito ay tulong ng lahat. Nagsikap si Brother Yang na ibigay ang mga kalakal. Tumulong ang Taoist stewardess, suportado ni Wang Xiao. Walang makakaalis ngayon. Wan, lasing ka na. Pero naalala mo ba yung sinabi niya bago siya umalis? Sinabihan siya ni Siyang na gawin ito. May tao sa likod niya. Isang maliit na stewardess ng settlement area. Wala siyang lakas ng loob na kumain ng pagkain ng militar at lason ang mga tao. Unless may sumusuporta sa kanya. Sino sa tingin mo ito? Sino pa kaya ito? Yung nagdala ng pamilya namin dito. Ang punong ministro ng korte. Handa siyang manatili sa kabisera ng mahabang panahon. Kaya hindi ka maaaring maging pabaya. Ang pag-inom ng alak ay isang kutsilyo sa ibabaw. It's not necessarily peaceful kung papalitan mo ang Taoist stewardess. Mayroon bang iba pang chess sa dilim? Walang makapagsasabi. Ano ang gagawin mo? Bilisan mo ang takbo. May pagkain sa lupa, pera sa kamay. May mga tao sa paligid. Kapag ang lahat ng ito ay naligtas, walang natatakot. Mas nag-aalala ka kaysa sa akin sa buhay ko. Hindi ako pwedeng mag-alala. Wan, naisip mo na ba ang isang bagay? Ano ito? Siya ay lasing. Pero hindi naman daw pababa ang itaas na bahagi. Ang susunod na taong darating ay maaaring 100 beses na mas malakas kaysa kay Hijuxi. Hayaan mo siyang dumating. Anyway, Wang, pumunta ka para makita ang pamilya Zhuang. Sinundan ko ang daan. Mula sa kampo hanggang dito, ito ay 5 milyang kalsada. Napakalayo talaga ng daan ni Emmy Wang. Maluwag ang bato. Tutulungan kitang gumalaw. Ito ay kalahating pulgada. Mabigat ang nasa ibaba. Maalat. Uminom ng maalat na tsaa sa talampas upang mapunan muli ang asin at tubig. Hindi ba pwedeng maging sweet? Ang matamis na tsaa ay walang asukal. Hintayin mong dumating si Amy sa susunod. Magdala siya ng brown sugar. Ipagluluto kita ng matamis. Okay. Suwan, naisip mo na ba kung ano ang gagawin sa hinaharap? Sa hinaharap? Ibig kong sabihin, kung isang araw ay malulutas ang kaso. Mananatili ka dito. Ano ang maganda sa kabisera? Nakakapagod magtanim ng mga bukirin at magnegosyo dito. Ngunit ito ay matatag. At narito ang lupang aking itinanim, ang lupang aking hinukay. At ang mga taong nagdala nito kasama ko. Hindi ko kayang mawala ito. Hindi ko rin kayang mawala ito. Ang lugar na ito. Ang lugar na ito. Sa susunod na kailangan mong ilipat ang bato, maaari mo akong tawagan. Si Amy Wang ay abala. Dare not bother you with the stone. Anyway, si Jay. Ginagalaw na naman niya ang bato. Ipagluluto ka daw niya ng matamis na tsaa. Magdadala daw siya ng brown sugar kay Ilma. Hindi ba yun ang ibig niyang sabihin? Kung ulitin mo pa, ipapapunta kita sa baka. Parang may naiwan siya dun. Iniwan ko doon.
Miss Su, nandito na ang merchant team. Ano ang pagmamadali? May malaking bagay para sa iyo. Nandito ang babae. Umupo ka. Dinala mo ba ang mga buto? 5 gin ng karot, 3 gin ng repolyo. Gaya ng sinabi mo. Magkano? Ayaw ko sa'yo. Napaka-generous ni Tima. Ngunit ang presyo ng hilaw na katad ay mababa. Maaaring doblehin ang balat. Balita ko marunong ka gumawa ng leather. Okay. Pero may kondisyon. Dapat tapusin ito ng merchant team bago sila dumating. Gaano katagal? 3 buwan. 200 balat sa loob ng 3 buwan. Hindi pa huli ang lahat, ngunit kailangan ko ng tulong. Ikaw mismo ang hanapin. Kuya Haxi, gusto mo bang matutunan kung paano gumawa ng leather? Malaya ang ilang asawa. Maaaring matutunan ng isang tao ang mga pangunahing kasanayan 5 araw para magsimula. Tinuturuan ko ang mga tao kung paano gawin ito. Hayaan mo sila bukas. Ang babaeng ito. Noong araw na binawi ito ni Kaizong, nahulog ito sa lupa. Hindi rin bukas ang gawa ng balat ng araw. Ang babae. Ang iyong craftsmanship ay hindi kasing husay ng pinakamahusay na leather craft sa timog. Ang negosyo ng katad ay matatag sa higit sa 40 tiles. Bilang karagdagan sa produksyon ng butil at tupa. Pakapal at pakapal ang pamilya ng pamilyang Su. Natatakot ako na hindi mo ito kakayanin sa iyong buhay. Kailangan kong mag-isip kapag nakuha ko na. Natatakot ako na hindi mo ito kakayanin sa iyong buhay. Kailangan kong mag-isip kapag nakuha ko na. 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 Mas gugustuhin ko pang magtrabaho. Miss Su, lumago ang iyong negosyo. Ang mga kababaihan sa aming tribo ay maaaring patuloy na magtrabaho. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Tandaan, Kuya Zaki. Embithan, malayo na ang narating mo. Salamat po. Narinig ko na ang mga tagaliw dito ay bukas sa publiko. Gumagawa sila ng mga produktong gawa sa balat. Mas maginhawa ang buhay nila kaysa sa mga mamamayan ng gobyerno. Ang mga taong liw ay umaasa sa sarili. Iniligtas nila ang kabutihan ng gobyerno. Hindi kita tinanong. Nasaan ang pamilya Su? Tawagan mo sila. Ibaba mo. Lumabas ng normal. Ang 6 na ranggo na opisyal sa kabisera ay hindi ang uri ng mga karakter na umiinom. Kung mas marami kang inumin, mas makakapigil ka sa paghinga. Alin ang suwan? Ako. Ang bagong utos ng korte. Ang lawak ng West River ang makukuha mo. Humiling ng 60% ng mga kalakal sa opisyal na bodega. Ang kita ng mga produktong gawa sa katad ay 70% ng kita. Isagawa ito ngayon. 60% ng butil, 70% ng mga produktong gawa sa katad. Ito ba ang utos ng korte? O ito ba ay sariling ideya ni Emithan? Naglakas loob ka bang tanungin ang mga opisyal na dokumento? Gusto ko lang makita ang selyo sa opisyal na dokumento. Ang usapin ni Liu Fang ay nasa ilalim ng kontrol ng West River General's Office. Ang resibo ay nangangailangan ng opisina ng general na aprobahan. Ano ang selyo ni Gi? Han sa opisyal na dokumento. Direktang inilabas ito ng korte nang hindi dumaan sa opisina ng general. Ang korte ay direktang naglabas ng paghahanap sa punto ng Liu Fang. Pagpasa sa opisina ng general para kontrolin ang kapangyarihan. Nandito ba si Han para maghanap? O upang agawin ang kapangyarihan? Ikaw. May sinabi ba siya? Ikaw. Tama siya. Si Han ay nanggaling sa malayo. Bakit hindi ka muna nagsumbong sa opisina ng general? Inutusan ako ng korte na direktang mag-inspeksyon. Hindi ko na kailangang dumaan sa opisina ng general. Ipakita sa akin ang opisyal na dokumento. Pansamantala kong ibabawas ang opisyal na dokumentong ito. Maghihintay ako hanggang ipaalam sa korte ang katotohanan. Wala kang karapatang ibawas ang opisyal na dokumento. Ako na ang bahala sa depensa ng West River. Ang punto ng Liu Fang ay nasa ilalim ng aking kontrol. Kung mayroon kang anumang pagtutol, maaari kang magsumbong sa korte. Okay. Si General Wang ay may dakilang opisyal na kapangyarihan. Hanapin. Pagkatapos bumalik ni Zongxin, sumulat siya ng isang lihim na ulat. Kinuha ko ito sa lumang departamento sa Beijing. Ako na ang bahala. Kinuha ko ito sa lumang departamento sa Beijing. Sa tingin ko kailangan mong basahin ito sa lahat. Songqing, King Qi. Ang Liu Fang suklan sa West River. Ang anak ni Suwan ay may talento. Natatakot ako na hindi siya magiging mahusay sa hinaharap. Dadalhin kita sa kabundukan ng Mungkang.
para imbestigahan ang ari-arian ng pamilya Su, upang alisin ang pundasyon nito sa pamamagitan ng pag-angkin ng Kung hindi butil. Sumunod ang angkan ng Su, maaari naming utusan ang manager na makipagtulungan. Ako ng responsibilidad. Sisiyasatin ko ang maling impormasyon ni Wang Xiao kung nakipagsabuatan siya sa angkan ng Su. Magsusumbong ako sa korte. May isa pa akong desisyon. Dapat kong gawin ito ng tama. Hindi ako dapat magkamali. Tutuparin ko ang pangako ko. Si Cheng Sheng mismo ang sumulat ng sulat. Hindi ito investigasyon ng korte. Ito ay isang personal na paghihiganti. Ang liham na ito ay 100 beses na mas kapakipakinabang kaysa sa opisyal na dokumento iyon. Hindi lang pamilya mo ang tinatarget ni Zhao Kemian. Tinatarget din ako ng pamilya mo. Kinuha niya ang iyong ama. At pinilit akong pumunta sa kabundukan. Ginamit niya ang Hijuju para bantayan ka. Ipinadala niya si Han Zijun upang subukan siya. Hakbang-hakbang. Lahat ng ito ay laro niya. Paano siya susunod? Mayroon akong opisyal na dokumento. Ang sulat ay nasa ating mga kamay. Ang hukuman ay maaaring magpadala ng mga tao upang imbestigahan ako kailangan ng oras. Ang oras na ito ay ang aming bintana. Paano mo ito pinaplanong gamitin? Marami akong pagkain. Marami akong paninda. Hahayaan ko siyang kumain pa. Gusto niyang putulin ang daan ko. Hahayaan ko siyang pumutol. Paano ang liham na ito? Buti naman. Ang susi ay upang ikot ang laro. Ikaw ay mas mahirap pakitunguhan kaysa sa lahat ng general na nakita ko. Hindi ako general. Highlander ako. Nasa ganitong sitwasyon ang mga taga-Highland. Naparito ako para iligtas ka. Suwan, ako na ang bahala sa iba. Ako na ang bahala sa iyo. Miss Su, siya na daw ang bahala sa inyo. Narinig ko. Namula ka. Kalokohan. Isang hangin lang. Ang usapin ngayon. Sa wakas ay may layunin. Sa ikatlong araw pagkaalis ni Han Chenking, inalis si Tao Guan. Ang apelyido ng bagong manager ay Sun. Ang kanyang pangalan ay Sun Decay. Sinasabing si Han Chenking. Inayos ito bago umalis. Kumpleto na ang mga procedure. Ang mansyon ng general ay hindi makayanan ang gulo. Miss Su. Matagal na akong naghihintay. 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 Inaprubahan ito ni Wang Xiao. Hindi. Inaprubahan ito ng deputy officer ng mansyon ng general na lumabas si Liu Kanshi Wang para hanapin ito. Si Liu Kanshi ang nagkusa. Manager Son. Ang pagpaparehistro ng kaso ay posible. Ngunit mayroong isang premise. Ang pagpaparehistro ay hindi isang normal na transaksyon. Ang buwis ay nakabatay sa patakaran ng gobyerno. Walang kabayo, walang katiwalian. Siyempre. Ang mga patakaran ang pinakamahalaga. Ang taong ito ay mas mahirap pakitunguhan kaysa kay Hiju. Siya Jiu ay darating. Itinago ng anak na ito ang kutsilyo. At siya ay nakastock sa likod. Siya ay magiging malinaw tungkol sa bawat negosyo sa hinaharap. Siya ay magiging malinaw tungkol sa bawat negosyo sa hinaharap. Si Liu Kanshi ay mas magulo. Wala si Wang Xiao dito. May karapatan siyang palitan. Binili ni Han Chenking ang pako na ito bago siya umalis. Binili ni Han Chenking ang pako na ito bago siya umalis. Ano ang dapat kong gawin? Kailangan kong pumunta kay Wang Xiao. Hindi ka angkop. Hayaan mo si Zaji. Si Zaji ay isang magsasaka. Bawal siyang alagaan ng gobyerno. Hindi siya makontrol ni Son Decay. Nay. Ano ang sinabi ni Eng Wang? Sabi ni Eng Wang. Inilipat siya sa Hilaga para hanapin ang bahay. Ito ay utos ng korte. Hindi na siya babalik sa maikling panahon. Hayaan mong patatagin ang sitwasyon. Huwag makipag-away kay Son Decay. At isa pa. Hindi ako makagalaw. Mag-ingat ka. May iba pa ba? Hiniling sa akin ni Eng Wang na ibigay ito sa iyo. Maiintindihan mo daw. Ang token ng militar ay magagamit lamang sa pinuno. Sinabi niya kung sakaling magkaroon ng anumang problema, kunin mo itong token. Sa kampo para hanapin ang Deputy General na si Chen Yong. Si Chen Yong ang kanyang tao. Nakita niya ang token bilang kanyang sarili. Binigay niya sa akin ang token niya. Isang general ang nagbibigay ng token sa iba. Parang binigay mo ang kalahati ng buhay mo. Ang bagay na ito. Huwag kang sumigaw. Panatilihin ito. Hindi nagkataon lang na inilipat si Wang Xiao. Matapos bumalik si Han Niking sa kabisera. Inalis ni Zhao Keming si Wang Xiao sa unang hakbang. Ang ikalawang hakbang ay ang pag-install ng Son Decay at Liu Kanshi. Ang ikatlong hakbang ay dahan-dahang pumalit. Ang ikaapat na hakbang ay dahan-dahang pumalit. Ang ikaapat na hakbang ay dahan-dahang pumalit. Dahan-dahan. Ano ang dapat nating gawin? Kung wala si Wang Xiao, kailangan nating mabuhay. Ngunit ang mga bagay sa account.
ay hindi kinakailangang pareho sa mga aktwal na bagay. Ibig mong sabihin, ang mga transaksyon sa ibabaw ay nasa ilalim ng reserba ng buwis ay hindi bababa sa 1 sentimos. Ang mga transaksyon sa ibabaw ay nasa ilalim ng channel ni Zaxi. Hindi sa pamamagitan ng security zone. Hindi papasok sa security zone ang business team ni Masanye. Ang mga transaksyon sa channel ni Zaxi. Ililipat sa Muzhu. Nakita lang ni Sondekay ang maliit na negosyo. Ang tunay na paraan para kumita ng pera. Hindi niya ito mahawakan. Makikipagtulungan si Zaxi. Kakausapin ko siya. Miss Su, ibig mong sabihin. Upang ilipat ang mga kalakal sa amin? Inaarkila ko ang site at ibinabawas ang upa sa tubo. Ang babae sa iyong grupo ay patuloy na nagtatrabaho. Babayaran kita. Puputulin ko ulo mo. Hindi pinutol, ngunit nagtutulungan. Ilipat ang mga kalakal sa amin. Ang iyong mga tao ay may mga trabaho at pera. Direkta ang pangkat ng negosyo. Deal sa iyo. Maaari kang kumita ng pera. Araw decay. Maaaring pamahalaan ang reserba. Hindi niya kayang pamahalaan ang mga tao sa damuhan. Okay, gawin mo. Ngunit may isang bagay. Kailangan mong gawin ito. Gagawin ko. Emerson. Maghanda ng negosyo. Pakiusap. 10 kwadrong kawayan. Muzhu. 5 gin ng lana. Misu, ang galing mo sa trabaho mo. Mabuti. 10 frame, hindi nagkakahalaga ng 1 sentimos. Ihahanda mo ba ang kaso? Habang inihahanda ko ang kaso, mas magiging malaki ang negosyo ko. Kapag nahanap na niya ang totoong negosyo, mahihirapan siya. Huli na. Kailan ka naging ganyan? Ano? Nakakatakot kaya? Hindi nakakatakot. Pero ayoko nang masaktan. Uminom, dumating si Sandike. Sino ang susunod? Hindi ko alam. Ngunit ang kalsada ay dapat na sementado. Naglalakad siya sa hilaga. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Pero iniwan niya ako ng token. Ito ay mas kapakipakinabang kaysa sa 100 pangusap. 2 buwan nang tumatakbo ang negosyo ng Secret Line. 2 buwan nang tumatakbo ang negosyo ng Secret Line. Ang lahat ay matatag. Ang lahat ay matatag. Miss Su, may nangyari. Anong nangyari? Dinala ni Sondekay ang 6 na tagapaglingkod sa kampo ng Saksi. Kakagawa pa lang ng mga paninda. Hindi pa huli ang lahat para maglipat. 250 balat. Ano ang maaari mong gawin? Kakausapin ko siya. Pag-usapan kung ano ang gusto niya. Miss Su, dumating ka sa tamang oras. Napakalaking batch ng mga skin ay naproseso sa kampo. Walang record ng kaso. Stewardson. Ang mga balat na ito ay kabilang sa tribong Saksi. Ang damo ay natatakpan ng abo. Malambot ang gatas. Malambot ang beef. Miss Su, ikaw lang ang nakakaalam ng pamamaraang ito. Sabi mo galing sa tribo. Sinong maniniwala? Ang lihim na linya ay ginawa. Ang lihim na linya ay ginawa. Ang lihim na linya ay ginawa. Ang kliyente ay sinisingil ng 20. Miss Su at Zaxi. Hindi makatakas. Stewardson. Pwede mo ba akong makausap? Ano ang gusto mong sabihin? Ano ang gusto ni Stewardson? Anong ibig mong sabihin? Lumipat ka mula sa gobyerno. Upang maging katiwala. Ayaw mo naman maging Phoenix, diba? Miss Su, masasabi mo. Pagkatapos maproseso ang balat, ang presyo ay 400 taels. Magkano ang maaari mong kumita? Kung ipapadala mo sa gobyerno, sobra na ang 50 taels. Dapat maging tapat ka. Ang batch ng mga kalakal na ito ay ibinebenta sa kalsada. 400 taels ay sa iyo. Ang 160 taels ay pera. Ang bawat batch ng mga kalakal ay susunod sa panuntunang ito. Nanloloko si Miss Su. Hindi ito daya. Ito ay pakikipagtulungan. Manatili ka rito ng 1 o 2 taon at mas maaga kang lumipat. Kapag nag-transfer ka, magbabalik ka ng pera. Ito ay higit pa sa ilang sirang balat. Masyadong maliit ang 40 taels. 50%. Masyadong maliit ang 40%. Matapos maibenta ang bawat batch ng mga kalakal. Ang 40% ng mga kalakal ay malilinis sa loob ng 3 araw. Hindi lalabas ang iyong pangalan sa anumang account. Paano mo masisiguro na hindi kita tatalikuran? Pagkatapos kong kunin ang pera. Dahil ang pagtalikod sa iyo ay hindi mabuti para sa iyo. Ang taong nasa likod mo ay si Zhao Keming. Ang gusto niya ay kontrolin ang daloy ng West River. Hindi daan-daang tael ng pila. Kinuha mo ang pera ko.
Hindi malinis sa harap niya. Ang pagtalikod sa iyo ay parang pagpapadala sa akin ng sarili mong hawakan. Hawak natin ang pagkukulang ng isa't isa. Yan ang pinaka-stable na relasyon. Miss Su, mas magaling ka kay Han Jayan King. Deal. Ano ang sinabi mo sa kanya? Binigyan ko siya ng 40% ng kita. Kumuha ka ng pera para pakainin ang mga aso. Hindi pakainin ang mga aso, ngunit pakainin ang mga aso. Kung kukuha ka ng pera, hindi ka kagatin ng aso ang tao. At kumuha siya ng pera at itinali sa akin. Kung maglakas loob siyang ipagkanulo ako, kaya ko rin siyang hilahin sa tubig. Masyadong komplikado ang isip ng iyong mga taong Han. Hindi komplikado, ngunit mas komplikado. 40% ng kita ay hinati. Magkano na lang ang natitira sa atin? Sapat na. Ang nahahati ay pera na nagliligtas sa buhay. Masyadong komplikado ang isip ng iyong mga taong Han. Hindi komplikado, ngunit mas komplikado. 40% ng kita ay hinati. Magkano na lang ang natitira sa atin? Sapat na. Ang nahahati ay pera na nagliligtas sa buhay. Ang natitira ay ang pera para mabuhay. Sulit ang perang ito. 1-1, narito na ang balita. Anong balita? Bumalik na si Wang Xiao. Kailan siya dumating? Kagabi, nagdala siya ng 50 sundalo sa kampo. Hindi siya pumasa sa pag-aproba ng korte at bumalik. Hinarang niya si Zhao Keming at inilipat siya sa pangalawang bangkang pangisda sa Hilaga. Ang utos ay nangangailangan sa kanya upang magpatuloy pa Hilaga. Hindi siya makakabalik. Binalik niya ang order. Ang dahilan ay ang depensa sa West River ay apurahan. Siya ay lumalaban. Ang mga kahinatnan ng paglaban ay napakaseryoso. Alam ko. Ano sa tingin mo? Siya ang pumili. Ano ang pinili niya? Pinili niyang tumayo dito. Balita ko binili mo si Sandike. Napakabilis kumalat ng balita. Hindi ito mabilis na balita. Dumating si Sandike sa kampo kahapon para hanapin ako. Komportable siyang pinakain ni si Chengli. Ano ang sinabi niya sa iyo? Wala siyang sinabi. Tumawa lang siya. Mas tumawa siya kaysa kanina. Mahusay mong pinamamahalaan ang lugar na ito. Hindi masama. Hindi ako magaling dito. Hindi ako magaling dito. Hindi ka magaling dito. Suwan. Bumalik ako hindi lang para depensa. Alam ko. Alam mo lahat. Halos. 2 buwan na akong nasa norte. Isang bagay ang iniisip ko. Ano? Kung wala ka dito, ano ang mangyayari? Parang ibang lugar. Dahan-dahang mamatay. Kaya bumalik ako. Hindi lang for defense. Hindi lang para sa pagkain. Bumalik ako para sa lugar na ito. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Enric Wang. Huwag mo akong tawaging Amy Wang. Ano pangalan mo? Wang Xiao. Salamat sa pagbabalik. Bahala ka. Diyos. Nabuhay ako ng 40 taon. Hindi pa ako nakakita ng napakaraming pagkain na nakasalansan. 5 ektarya ng lupa. 800 gin ng labanos, 600 gin ng repolyo, 420 gin ng berde. Zhang. Umalis ka sa palasyo ng 12 araw ngayong taon. Umalis si Brother Yang sa palasyo sa loob ng 43 hanggang sa loob ng 58 araw. Umalis si Master Chen sa palasyo sa loob ng 20 araw. Ang kontrata ay nakasulat ng malinaw. Kailangan mong magsumikap. Kung sa tingin mo ay hindi sapat. Aalis ka sa palasyo ng 2 araw sa susunod na taon. Natural lang na hatiin ito. Malinaw na nakasulat ang account ni Miss Su. May lakas ka pa bang tawagan ako? Lahat. Ngayon ay may halos 50 katao sa 6 na kabahayan. Gusto kong palawakin ang mga patakaran ng bayan. Puting papel, itim na papel, lahat ng orihinal na lagda. Ang malalaki at maliliit na bagay sa Ansi District ay susundin ng mga aliguntuhin. Basahin mo. Una, magboluntaryong masunog. Pangalawa, magsumikap sa pagbabahagi ng pagkain. Pangatlo, pinapanatili naman ang mga pampublikong pasilidad. Ika-4, ang kalakalang panlabas ay nagkakaisa. 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 Ika-5, ang kalakalang panlabas ay nagkakaisa. Ika-6, ang kalakalang panlabas ay nagkakaisa. 7, tuwing taglagas. Itinulak ang isang kontrata. Ipinapanukala ko si Miss Su. Sumasang-ayon ako. Depende sa edad mo. Depende sa kakayahan mo.
Noong nakaraang taon, sino ang nanguna sa lahat na manghuli at magbenta? Sino ang nanguna sa lahat na manghuli at magbenta? Babaeng Juan. Sino ka sa tingin mo? Okay, tanggap ko. Ngunit may isang bagay. Sa panahon ko bilang isang instruktor, ang sinumang may anumang opinyon ay maaaring magtanong. Kung hindi ka magbabago, pwede mo akong tanggalin. Pumirma sa kontrata. Ang mga patakaran ay nasa lugar. Miss Sue, saludo ako sa iyo. Miss Sue. Muntik na kaming mamatay sa gutom last year. Ngayong taon, mahigit 5,000 katis ng butil ang nakatambak sa bahay. Ang mga paninda ay lalong nagsisiksikan. Hindi ko man lang pinangarap ang araw na ito. Hindi ko man lang pinangarap ang araw na ito. Hindi lang ako. Nagawa na ng lahat. Saludo ako sa iyo. Bati ko kay Kuya Zaxi. Saludo ako sa lahat ng hindi sumuko. Matagal na. Mula sa malaking bahay sa Beijing. Sa maruming bahay sa kabundukan. Mula sa anak na babae ng isang makasalanan. Sa anak ng isang makasalanan. Mula sa anak na babae ng isang makasalanan. Sa anak ng isang makasalanan. Nakatingin sa butil. Bigla kong naalala ang sinabi ng tatay ko sa Beijing. Hindi pa malinaw ang pangalan. Hindi ko naintindihan nung time na yun. Ngayon naiintindihan ko na. Mahaba pa ang daan. Pero naapakan na ang paa. Miss Sue. Isang grupo ng mga tao ang nagmula sa silangang bahagi ng bundok. Ilang tao? Hindi bababa sa 30 o 40. Ang mga tulisan. Hindi tulad ng mga ordinaryong bandido. May nakasuot ng opisyal na damit. Kuya, bumangon ka na. Lahat ng matatandang babae at bata ay nasa likod na silid. Nakaharang ang pinto at bintana. Ang mga lalaki ay nagtitipon sa harap ng bakuran. Dalhin ang lahat ng mga kapakipakinabang na bagay. Huwag magpanik. Makinig sa aking utos. Ang Laosian. Dalhin ang iyong 2 pamangkin sa silangang bahagi ng kalsada. Harangan gamit ang isang kahoy na poste. Kung hindi ka makagalaw, dalhin ang iyong mga anak sa ligtas na lugar. Hipag. Ilipat ang mainit na mantika at bato sa bubong. Wanwan, hindi ka makakatayo sa harapan. Anong ibig mong sabihin? Dumating sila mula sa silangang bahagi ng bundok. Diretso ang eskinita. Kung tatayo ka sa harap, tatalikod sila mula sa gilid ng gubat hanggang sa likod. Ang likod ay ang babae at ang bata. Bakit ko ba naisip ito? Ang Laosian. Huwag tumayo sa silangang bahagi ng kalsada. Dalhin sila sa South Side Alley. Harangan ng daanan sa pagitan ng 3 bakanting bahay. Tatawid sila sa pader at dadaan sa daanan. Harangan ng daanan ay humaharang sa likod na kalsada. Kukunin ko ang 2 tao upang bantayan ang hilagang bahagi ng eskinita. Ibigay ang harapan kay Wanwan. Binabantayan mo ang harapan at inuutusan ang buong sitwasyon. Makinig ka sa akin. Okay, papakinggan kita. Wanwan, protektahan mo ang iyong sarili. Ikaw din. Singilin. Huwag hayaang makatakas ang sinuman. Ito ang gusto ko. Hinarang ng gwardiya ng kapatid ang 3 daanan ng mga bandido. Maaari lamang silang umatake mula sa harapan. Ang harapan ay ang pinakamakipot na eskinita. Walang kwenta silang lahat. Hindi man lang nila mapapabagsak ang isang grupo ng mga bilanggo. Si Wang Xiao, ang pinuno ng hukbo ng kabundukan ng Mungtang, ibaba ang sandata at huwag patayin. Hindi mo ako mapapatay. Ako ang tiyuhin mo. Huwag mo siyang patayin. Itali siya at ibigay kay Wang Xiao. Nagpadala ako ng Anshao malapit sa Ansi District. Ngayong gabi ay iulat ni Anshao na maraming hindi kilalang tao. Sumugod ako dito kasama ang tropa magdamag. Buti na lang at naabutan ko. Master Liu. Girl, ayos lang ako. Isang tao. Ang iyong buhay ay nailigtas. Ngunit sinaktan mo ang iyong mga buto. Hindi ka makakagawa ng mabibigat na trabaho sa hinaharap. Miss Su, si Master Liu ang humarang sa tatay ko. Alam ko. Pasensya na po. Pasensya na po. Pasensya na po. Alam ko. Mula sa kabisera hanggang sa kabundukan. Mahigit 2 taon na. Sinasabi ko sa aking sarili ang bawat hakbang. Hindi ako makapagpanik. Hindi ako makaiyak.
Hindi ko kayang makita ng iba na natatakot ako. Ngunit muntik nang mamatay si Master Liu. Akala ko may magagawa ako. Pero hindi ko napigilan na may sumaksak sa mukha ko sa gabi. Kung hindi dahil kay Su Heng, na pinatay ng mga tulisan, papatayin na sana ako. Nasa likod ko ang mga bandido. Sa likod ko ay ang aking ina at ang aking mga anak. Hindi ko man lang maisip. Bakit ka nandito? Umalis na ako pagka-send ng message. Umiiyak ka. Hindi. May isang piraso ng lupa. Yan ang hamog. Su Heng. Maaari mong ihinto ang pag-iyak sa iba. Ngunit hindi mo kailangang umiyak sa akin. Mas maganda na ngayon. Huwag sabihin kahit kanino. Hindi ko gagawin. Lalo na huwag mong sasabihin sa kapatid ko. Hindi ko gagawin. Ang pangit ko. Hindi ko nakita. Ikaw ay naghahanap. Umupo ka sa tabi ko. Parang tanga. Isang oras na kitang kasama. Suwan. Wala kang kailangang gawin. Hindi ako makapaghukay para sa iyo. Ngunit maaari akong umupo sa iyo. Ngunit maaari akong umupo sa iyo saglit. Bakit? Para makapaghilamos ako ng mukha. Okay lang ako. Suwan. Hindi ka naman pangit pag umiiyak ka. Pagkatapos ng isang buwang pagpatay, may mensahe mula sa kabisera. Ito ay hindi isa, ngunit tatlo. Si Zhao Qiming ay nagpeke ng maling ebidensya. Simula ngayon, ipapatalsik na niya ang orihinal na hatol at ibalik ang posisyon ni Su Tingyuan bilang ministro ng digmaan. Ibabalik niya ang kabisera sa kalaban. At gantimpalaan siya ng 5,000 tiles. Miss Su, may isa pang mensahe ang kamahalan para sa iyo. Sabi ng kanyang kamahalan na narinig niyang may babae sa West River na naninirahan sa disyerto. Sa kanyang katawan bilang isang bilanggo. Ako ay lubos na nasisiyahan. Para bigyan si Suwan ng isang piraso ng medalya upang patuloy na maglingkod sa kanyang kamahalan. Hindi mahalaga kung ang kanyang kamahalan ay nagpapasalamat. Ang mahalaga ay patay na si Zhao Qiming. Nalinaw na ang hinaing ng pamilyang Su. Mula ngayon, walang gagamit ng mga paratang ng pagtataksil laban sa kalaban para ipilit ang aking ama. Miss Su, nagre-rebelde ang pamilya mo. Bumalik na si Lord Su sa kanyang posisyon. Babalik siya sa kabisera para maging opisyal. Wan, umiyak ka. Hindi. Nagsumikap ka ate. Ang dalawang salitang ito ay mas mahalaga kaysa sa imperya na kautusan. Wan, mag-empek ka na. Balik tayo sa kabisera. Ano ang mali? Ama, gusto mo bang bumalik? Siyempre gusto kong bumalik. Mahigit 2 taon na. Napanaginipan kita. Napanaginipan kita. Napanaginipan kita. Napanaginipan kita. Wan, isipin mo. Mahigit 2 taon na. Napanaginipan kita. Ano ang mangyayari pagkatapos mong bumalik? Ano ang mangyayari pagkatapos mong bumalik at magpatuloy sa pagiging opisyal? Si Zhao Qiming ay patay na. Ngunit binago ng mga tao sa korte ang tsaa. Ngayon, na-frame ka ni Zhao Qiming. Bukas, papalitan sina Zhang Qiming at Li Qiming. Anong ibig mong sabihin? I mean, ayoko nang bumalik. Pero gusto kong manatili. Wan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ina, hindi ko sinasadyang manatili. I mean, ang lugar na ito ay nangangailangan ng mga tao. Mayroong higit sa 50 katao sa lungsod. Hindi madaling magkaroon ng buhay. Kakalabas lang ng kontrata. Nagsisimula pa lang ang for trade. Sa susunod na taon, palalawakin natin ang lupa. Aalis na ako. Sino ang mag-aalaga dito? Siyang Laosan na ang bahala. Si Kuya Yang ay kayang alagaan ang lupain. Ngunit negosyo. Relasyon sa gobyerno. Hindi niya kayang alagaan. Tama si Wan. Ang lugar na ito ay itinayo niya. Umalis siya at umalis. Pero babae siya. At nananatili siya sa disyerto na ito. Hindi siya nag-iisa. Nandito si Wang Xiao. Wan.
Ang binatang si Wang Xiao. Pare, pag-uusapan natin ito mamaya. Gaano katagal ito? Pag-uusapan natin ito pagkatapos kung matapos ang lupain. Ikaw ay isang bata. Kailangan mong magpasya ang lahat sa iyong sarili. Hindi sa sarili ko. Magpapasya ko pagkatapos kong pag-isipan ito. Ama, kung gusto mong bumalik sa kabisera, ibalik ang ina at ang mga tao. Kapag ang lugar na ito ay ganap na matatag, babalik ako sa kabisera para makita ka. Mananatili ako. Kuya. Nag-aalala ako sa iyo mag-isa. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Hindi maganda ang iyong ama. Dapat siyang bumalik sa kabisera upang magpagaling. Ngunit nangako ka sa akin na magsulat ng isang liham bawat taon. Ama, saan ka nagpunta? Pumunta ako kay Wang Xiao. 1 oras kaming nag-usap sa camp. Ama, ano ang pinag-usapan ninyo sa kanya? Kinausap ko ang lahat. Ano ang sinabi niya? Aalagaan ka daw niya. Sabi ko hindi kita kailangang alagaan. Hindi ako bata. Sincere ang batang ito. Wan, huwag kang masyadong magtrabaho. Kung mayroon kang isusulat, isulat ito. Isusulat ko ito. Isusulat ko ito. Nag-aalala ako sa'yo. Sumulat ng isang liham at bumalik. Alam ko, ina. Huwag kang matakot. Alam ko. Wala na sila. Hindi ka nagsisisi. Hindi ako nagsisisi. Balik tayo. Sandali lang. Magtatayo ako ng 2 bagong bahay sa susunod na tagsibol. Sandali lang. Bakit ka nandito? Dumadaan ako. Kailangan mong dumaan. Natatakot akong malulungkot ka. Hindi ako malungkot. Malungkot ka pa rin. Hindi ako malungkot. Suwan. May sinabi sa akin ang tatay mo. Ano? Sinabi niya na ang pamilya Su ay may utang kay Gao Yuan ng isang Ibinalik anak ni na Gao babae. Yuan ang pamilya Su ng tahanan. Nandito ka. Ito ang iyong tahanan. Ang bagong pangalan ng Anzi District. Nagsumbong ako sa pamilya Su kahapon. Pamilya Anding Su. Anding din ang lupa. Mula ngayon, hindi na ito tinatawag na kabundukan ng Mungkan. Ito ay tinatawag na Ansu Village. Kinulit mo. Kinulit ko ito buong gabi. Kumusta ang craft? Basta gusto mo. Ito ang iyong tahanan. Akin din ito. Isang Su Village. Wang Xiang, salamat. Welcome ka. Makukuha mo ito. Mula ngayon, gaganda ang buhay sa Ansu Village. Hindi dahil sa Imperial Decree. Hindi dahil sa rebelyon. Ito ay dahil sa lupa sa ilalim ng aking mga paa. Isa-isa ko itong hinukay. Bukas, may bago akong gawain. Salamat po.